Hey, what's up? Welcome po sa aking channel. Muli gagawa tayo ng reaction video dito po sa topic natin tungkol po sa SB19 at sa Coachella. Ang title po nito, SB19 versus the industry. The shocking reason they didn't make Coachella and why Coachella lost. Mula po ito kay Starwave. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilalagay ko po ang link na kanyang video sa description. Simulan na po natin to. Let's do this. Coachella didn't reject SB19. They just made one of the biggest mistakes in music this year. What if I told you that one of the most globally impactful groups right now didn't make it to Coachella? Not because they weren't good enough, but because the industry wasn't ready for them. Yeah, let that sink in. Because today we're diving into SB19 versus the industry, and the shocking reason why SB19 didn't make one of the biggest music festivals in the world. Disclaimer lang po, no, lahat po ng sasabihin ko po dito ay wala pong magiging hate sa kahit sino pong fandom o kahit sino pong P-pop group, no. Yung bibigay ko pong opinion po dito ay yun po yung aking opinion at yung saloobin, no, sa ibibigay kong opinion dito sa topic na to ni Starwave. And trust me, by the end of this video, you might start asking a different question. Did SB19 really lose Coachella? Or did Coachella lose SB19? But before we go deep, don't forget to like this video, share it with fellow Aten, and subscribe for more global SB19 content that the mainstream media won't tell you. Let's get into it. Section 1. The global force SB19 has become. Let's be real for a second. SB19 is no longer just a Filipino group. They are a global movement. Yes. From charting internationally to selling out shows to gaining recognition across Asia, the US, and even parts of Africa, SB19 has built something most artists spend decades trying to achieve. At doon na nga po talaga papunta ang P-pop, no, inahul, no. Ayun na nga, sinisimulan na nga po ng SB19, ngayon yung BINI, di ba? Ganun po yun dapat po talaga ay hilahan po pataas, hindi po hilahan pababa. Kung ano po ang na-achieve ng iba't ibang grupo sa P-pop, kailangan po maging proud po tayo doon. Kung yung BINI ngayon po ay nasa Coachella, maging proud po tayo doon kasi po Pilipino tayo. No, at kung ano pong ma-achieve pa ng SB19, dapat maging proud din po tayo. At kahit ano pa pong P-pop group, ganun po. At ganun po ang gusto ng boys, ganun po ang gusto ng Mahalima. No, hindi po ano yan, hindi po karera yan at hindi po pa ano yan, lamangan, no. Kailangan po talaga magtulungan para po doon lahat po ay makarating po doon sa tugatog. And here's the crazy part. They did it without heavy Western industry backing. No massive US label push. No mainstream radio dominance. No industry favoritism. Just talent, discipline, and one of the most loyal fandoms in the world, Aten. Doon sinuwerte ang SB19, no. Although wala nga silang backing, no, ng kahit sino mong malalaking kumpanya o mayayamang company, no. Kinakaya nila at kinaya nila na makarating sila kung nasaan man sila ngayon, no. Ganon yung ginawa ng SB19. Na which is hindi po biro yung dinaanan nila, talagang dumaan sila sa butas ng karayom. So when people saw the lineup for Coachella and SB19 wasn't there, the reaction wasn't just confusion, it was shock. Section 2. The Coachella question. Now let's ask the obvious question. Why wasn't SB19 invited to Coachella? Because when you look at their credentials, they check all the boxes. Global fan base, strong live performances, cultural influence, viral impact. So what went wrong? Well, the answer might not be about SB19 at all. It might be about the industry. Section 3. Ako ang komento ko po dyan, no, doon sa sinasabi niya kung bakit hindi daw na imbitahan o na isama, no, sa Coachella itong SB19. Para sa akin po, ano po yan kumbaga siguro hindi pa po nila panahon, no, hindi po sila yung para doon sa Coachella, no, ganun po yun. At syempre meron po silang ibang mga priority dahil nga po sobrang dikit po yung kanilang homecoming, di ba, sa date, no, sa date nung Coachella, no, na maaring ganun po yun. At marami pa po silang ganap na mga nagugulat na lang tayo bilang nagkakaroon sila ng ganap, di ba? Kaya ngayon po, para sa akin, no, hindi po natin dapat ito binibigyan ng masamang kulay. No, kasi po, kung para sa'yo yan. Ganun yun. Di ba po? Hindi po natin pwedeng sabihin na blackball sila o talaga pong na hindi sila, yung hindi sila binigyan ng pansin, ganun, no.
kung ano po ang natamasa ngayon ng BINI ay para sa kanila po yun, no? Wag po natin pagbanggain, no, yung dalawang fandom at dalawang P-pop group, no? Wag po tayong mag-away. Although ako, 'di ba po, nakita niyo naman, no, ilalagay ko na lang po diyan, no, yung link nung nireact ko po yung ang live ng BINI, no, yung salamin-salamin sa Coachella. May mga blooms po doon na talaga pong tinulig sa ako, parang sinasabi nila na ngayon ka lang nag-react sa sa BINI, sabi nila sa akin. Sinong mag-aanong manood sa iyo? Tapos yung isa pa nagsabi pa, cloud chaser daw ako porque daw nag-Coachella, nireact ko raw bigla yung yung BINI. Parang imposible naman daw na hindi ko raw alam yung kanta ng BINI, di ba? Makikita nyo lang po doon sa comment section po doon sa reaction ko ng ng salamin-salamin performance ng BINI sa Coachella. Na bad trip din po ako doon kasi toxic po yung ganong mentality. Pero para sa akin po, no, although may mga ganyan po talaga sa mga fandom na talaga pong mga gatekeepers, no, kahit sa 18 may ganyan eh. Ang gusto ko pong ibigay sa inyo, ang gusto ko pong sabihin o ipayo sa atin, no, lalo sa ating mga 18 at sa mga blooms, no, wag po tayong mag-away. Kasi po para sa akin, Pilipino tayo eh. Dapat magtulungan tayo, magsuportahan tayo. Kaya nga po, kapag sinabi nating nagtatalo, nag-aaway yung mga fandom na mga kapwa Pilipino natin, mga blooms saka mga 18 nag-aaway, crab mentality po tawag dyan. Kaya po hindi po tayo uusad talaga kasi po may crab mentality. Yan po ang gusto kong matanggal sa atin. Kailangan po unahin natin suportahan ng sariling atin. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Bago tayo sumuporta sa mga foreign, suportahan po muna natin ang mga sariling artist natin, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. At dapat wag po tayo mag-aaway. Dahil kung ano po ang matatamasa ng kung ano-anong P-pop group, no? Kung kay BINI man yan, SB19, Alamat, G22, kung ano man yan, ay magiging ng Pilipinas yan, magiging pride ng Pilipinas yan. 'Di ba? Magiging tagumpay ng Pilipinas yan. Ganun dapat ang mentality natin. Hindi yung nagtatalo-talo tayo na wala namang saysay. Kahit po ang SB19 ayaw nila yon. Sila nga ilang beses silang binabate. Ang BINI, kino-congrats sila ang BINI. Wala silang problema sa BINI. At ang BINI rin siguro wala naman silang problema sa SB19. 'Di ba? Dahil magkaiba sila ng karera. Magkaiba sila ng tinatahak, 'di ba? At hindi natin pwedeng sabihin na talagang nabaliwala yung SB19 sa Coachella. Talaga lang pong hindi para sa kanila 'yon. At syempre nga, may mga kanya-kanya po silang schedule. 'Di ba? Meron nga po 'di bang homecoming, no? Medyo dikit sa schedule din ng Coachella. Maaari pong ganoon at hindi po talaga rin natin alam yung internal, no? Na pangyayari kung talaga bang naimbitahan ba ang SB19 doon. 'Di ba? Regarding sa BINI, wala po tayong say doon eh. Sila 'yun eh. 'Di ba eh, sila 'yun. 'Di ba merong silang taga-suporta rin, 'di ba? At hawak sila ng ABS. May mga connections din yung mga 'yan. Tong SB19 may mga connections din sila. 'Di ba? Maging masaya na lang po tayo sa mga natatamasa ng mga P-pop group na nagtatagumpay, lalo na po ngayon tong BINI. Dahil hindi lang naman po yung BINI po ang magkakaroon po ng ganyan, dahil yung SB19 din po, 'di ba? Sunod-sunod din eh. Summer Sonic. Tapos, Lollapalooza, di ba? Dapat ganun po suportahan. No, wag po tayo mag-aaway at hindi rin po gusto ng mahalima yung ganyan. Real talk lang po tayo dito, no? 19 at all. It might be about the industry. Section 3. The industry bias problem. Let's talk about something uncomfortable. The global music industry still has a gatekeeping problem, and it shows in subtle ways. Festivals like Coachella often prioritize artists backed by major Western labels, trends already validated in the US market, acts that fit a certain global image. And here's where SB19 disrupts everything, because SB19 doesn't fit neatly into those boxes. They represent P-pop, a rising but still underrepresented genre. Basta yung sa akin yung sinasabi ko, kung ano man yung nangyari sa Coachella ay para sa akin, hindi po natin dapat bigyan ng kulay yan na kung bakit hindi nakapasok yung SB19. Wag ganon. Kasi 'di ba kung ano yung tinamasa ng BINI, no? Ginawa lang lahat ng management nila 'yon, 'di ba? Sila yung dumiskarte ng paraan din doon. Sila yung nakipag-usap sa Coachella, 'di ba? At kung kinausap man tong SB19, syempre yung management din ng SB19, sila yung nakipag-usap doon.
Diba? Kung hindi man sila talagang nakapasok o talagang hindi sila inimbitahan, ganun po talaga. Kumbaga, kapalaran po yun. No? Kaya nga, hindi naman po na zero ang SB19. Ang dami, di ba nga? May Summer Sonic, di ba? May Lollapalooza, o yung Bini, di ba? Yung nga, yung Coachella, Tagumpay, di ba? Palakpakan natin sila. Dahil Pilipino po yan. Yun po lang gusto ko sabihin sa inyo, di ba? Wag po tayong mag-aaway ng dahil po dyan. Ang tagumpay ng isang Pilipino ay tagumpay ng lahat natin. Di ba? Tayo po lahat magiging proud dyan. Dahil maganda rin naman po yung pinakita ng Bini, di ba? Sa Coachella. Hindi naman po sila nagkalat doon. Okay po yung performance nila. At syempre itong SB19, di ba, gumuguhit na rin ng kanilang sariling kapalaran, di ba? Sunod-sunod yung mga ganap, di ba? May Homecoming, Summer Sonic, at kung ano-ano pang ganap na Lollapalooza. Di ba? Hindi naman po matatapos lang sa Coachella ang lahat. Kaya pinapayuhan ko po mga 18 na kumalma po tayo. Di ba po? Wag po tayo magagalit sa Coachella, wag po tayo magagalit sa Bini o sa management ng Bini. Wala pong ganun. Di ba? Kung hindi talaga nakapasok yung SB19 doon, ganun po talaga. Hindi lahat po ng gusto natin ay makukuha natin. Ganun po ang realidad ng buhay. At hindi po natin totally alam kung ano po talaga ang totoong nangyayari dyan. Di ba po? Uulitin ko, hindi natin alam kung naimbitahan ba talaga ng Coachella itong SB19 o hindi. O kung naimbitahan man sila yung nang-reject, di ba? Pwede kasi sa schedule, kasi nga yung Homecoming, dikit talaga sa ano eh. Di ba? Naglabas pa sila ng album. Ganun yun eh. Kaya wag natin gagawa ng issue yung mga bagay-bagay dahil dyan sa mga issue na yan, dyan po nagkakabahabahagi. Dyan na po nagkakaroon ng pag-aaway, ng hindi pagkakaintindihan at nagkakaroon na po ng crab mentality. Na hindi po talaga mawala-wala sa ugali ng Pilipino. Kaya hindi po tayo umuusad dahil wala po tayong pagkakaisa. Yun po ang malaking bagay na dapat matanggal sa Pilipino, yung crab mentality. A self-made success story, a fan-driven global rise, and that can be threatening to traditional industry systems. Section 4, SB19 doesn't need permission. Here's the truth most people won't say. SB19 doesn't need Coachella to prove anything. In fact, their absence might actually prove their power. Because while some artists Sa akin, hindi dapat yung mga gantong sinasabi. Di ba? Alam natin, syempre, lalo kung 18 tayo, pag nakarinig tayo ng mga gantong mga dialogue, di ba? Manggigigil ka eh. Di ba? O nga, hindi natin kailangan yung Coachella, SB19, mas magaling yan, ganun. P-pop kings yan, di ba? Yung realidad po, yung nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi lahat ng gusto natin ay makakamtan natin. Di ba? Wag po tayo magmamalaki. Tayo mga 18, wag tayo magmalaki na hindi yung Coachella, ganyan-ganyan. Doon tayo sa Lollapalooza. Parang bitter tayo. Wag ganun. Unang-una po, kailangan po tayong maging friendly sa lahat. Di ba po? Dahil po, kumbaga minamarket natin yung mahalime. Di ba? Wala tayong dapat against kahit anumang yang mga festival na yan, di ba? Dapat maging masaya tayo sa mga nakakamtan ng mga kapwa natin Pilipino. Dahil balang araw, baka mamaya hit kayo ng hit sa Coachella dahil hindi na-imbita ng SB19. Paano next year? Malay mo. Hit mo yung Coachella. Tapos inimbitahan pala ng Coachella yung SB19 next year. O sa susunod pang event ng Coachella. Ano na magiging sasabihin mo na nun pag naimbitahan na sila ng Coachella? Galit na galit ka na nakaraan sa Coachella. Di ba? Yun po yung sinasabi ko eh. Hindi tayo dapat magalit sa Coachella. Wag natin sabihin hindi kailangan ng SB19 yung Coachella. Wag ganun. Di ba po? Uulitin ko, hindi porke hindi nakapag-perform ang SB19 sa Coachella ay katapusan na ng mundo. Wag natin sabihin na hindi kailangan ng SB ng Coachella. Wag ganun. Di ba po? Dapat tayo lahat ay gusto nating mangyari sa SB19. Ganun tayo dapat bilang fandom. Di ba? Wala tayong dapat i-blackball o wala tayong dapat na hindi sang-ayunan. Di ba? Kasi po puro pagkakataon yun eh. Opportunity yan. Yung Coachella, opportunity po yan. No? Kaya nga itong Bini, di ba? Ang laking opportunity yun. Napunta sila sa Coachella. Palakpakan natin kasi Pilipino tayo eh. Pilipino sila. Di ba? Namayagpag sila doon. Nagpakitang gina sila doon. Di ba? Maganda yung nangyari sa kanila doon. Dapat maging masaya tayo. Dahil tayo, yung bilang 18, meron din ang para sa SB19 ngayong taon.
May Lollapalooza eh. 'Di ba? Hindi naman nasiro ang SB19. Kaya dapat nga sa susunod, 'di ba? Sinasabi ko, huwag kayong mag sa Coachella. Baka malay nyo, sa susunod na ganap ng Coachella ay nandoon na yung SB19. 'Di ba? Kasi ikaw, halimbawa, hinihit mo yung Coachella, tapos bilang naimbitahan yung SB19, ano na magiging sasabihin mo pag naimbitahan na sila doon? Galit-galit ka sa Coachella, so babawiin mo yung sinabi mo. 'Di ba? Kain suka ka. 'Di ba? Pangit yung ganun eh. Kaya dapat wag tayong magbibigay ng mga masasamang salita sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ganun yun. Rely on festivals to stay relevant. SB19 creates their own stage. Their concerts, sold out. Their releases, trending globally. Their fans, louder than ever. Tama, nandun naman talaga yun eh. Tama yung sinasabi niya. Lahat ng galaw ng SB19 talaga nag-hit. 'Di ba? Nag-sold out gano'n. Pero hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan yung Coachella. Hindi gano'n. Porque hindi tayo napagbigyan, nagiging bitter na tayo. Ang pangit tingnan sa fandom no ay bitter, oh, 'di ba? Oh, sabihin na natin talaga may mga crab mentality sa mga fandom. Ano na magiging tingin sa itin ng ibang fandom? Na which is ayaw ko talaga mangyari yung pag-aaway. At ayaw din ng mahalima yan eh. Oh, syempre yung mga crab mentality na halimbawa yung sa fandom ng isa. Oh, ganun magiging tingin, ay ano pa, bitter kayo, wala kasi hindi kasi kayo naimbitahan sa sa Coachella, di ba? Ang pangit tingnan. Kaya kailangan sinasabi ko sa inyo, maging masaya na lang tayo kung ano yung na-achieve ngayon ng Bini. Dahil yung Bini sa kanyang SB19, wala naman silang masamang tinapay sa isa't isa. Di ba? Nagsusuportahan yan. O tingnan nyo, pagka yung SB19 naman yung nag-perform sa Lollapalooza, siyempre susuporta rin tong Bini. Ganun dapat. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, hindi uunlad ang Pilipinas in a whole, no? Kung talaga meron tayong crab mentality, kung naghihilaan tayo pababa. Di ba? Dapat talaga naghihilaan tayo pataas. Nagtutulungan. Di ba? Hindi yung nag-aaway-away na ganyan. Hindi ba ganda yan? So instead of asking, why didn't SB19 make Coachella? Maybe we should ask, why does Coachella still depend on outdated industry filters? Section 5. When the industry misses the moment. History has shown us something important. The industry doesn't always recognize greatness in real time. There have been artists who were overlooked, ignored, even rejected, only to become global icons later. Kasi yung mga fandom, 'di ba? Ito sabihin ko sa inyo, 'di ba lahat ng sinasabi niya rito puro pabor sa SB, 'di ba? Na hindi parang hindi kailang Coachella, hindi ganyan, na puro sa industry ganyan, 'di ba? Magiging feel good ka bilang 18K, 'di ba? Oo nga, tama to si Starwave, 'di ba? Sinasabi niya dito na hindi natin kailangan yung Coachella kasi ganun, 'di ba? Hindi po ganun eh. Magiging feel good ka kasi nga 'di ba? Bias mo yung SB19, fandom ka ng SB19 bilang 18. Pero kung titingnan mo talaga yung hindsight, no, ng sinasabi niya dito, may side dito talaga na hindi mo ma-realize na parang nagiging toxic ka na. 'Di ba? Dapat hindi na pagbigyan yung boys, 'di ba? Magmamarkuryo ka na. Hindi ganoon. Kailangan maging mature tayo mga 18. Diba po, ay karamihan talaga ng mga 18 lalo po ngayon, puro bata. Diba? Hindi pa ganoon ka-mature yung utak. Ako po kasi magsi-50 na ako. Diba? Hindi naman po, actually, wala naman sa edad dyan yung maturity. Pero dapat, critical thinker ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi inibita sa Coachella tong SB19. Ala, ano na natin yan? Hindi kailangan ng ano yan. Ng SB19 yung Coachella. Kaya nilang gumawa ng sariling path nila, di ba? Wag ganun. Wag tayo magsasara ng pinto. Di ba po? Hindi natin alam yung totoong nangyayari. Di ba? Yung SB19 ba? Alam ba natin kung mayroon ba silang sama ng loob sa Coachella? Di ba? Baka nga hindi talaga meant para sa kanila yun eh. O baka nga tinurn down nila. Di ba? Baka tinurn down ng SB19 yung invitation ng Coachella. Di ba? Dahil may iba pa silang ganap na masasagasaan. Dahil pagkakalam mo, correct may pamrong, yung homecoming talagang planado yan tuwing April. Di ba? Laging talaga silang may concert ng April. Di ba? Kasi nung nakaraan nga, no, di ba, many years ago, di ba, nag-birthday ako sa concert ng SB19. Yung Didicon. April yon, April 23 yung birthday ko. Oh. Di ba talagang scheduled na yon? Na pwedeng mahagip kasi?
'Di ba? Syempre may preparation yan. Hindi pa pwedeng halimbawa may concert sila, may homecoming na hindi sila magpa-practice, hindi nila intindihin yung concert nila. Sabihin natin yung mga araw na yun, feeling natin bakante sila. Hindi ganoon eh. Marami silang inaasikaso diyan, 'di ba? Hindi lang basta-basta yung mga concert na yan. Kaya maaaring pwede kung maaari no, kung hindi natin alam baka mamaya inibitahan nga sila. Kaso nga hindi pasok sa schedule na, pwedeng ganoon eh. Oh, at uulitin ko, hindi naman sila na zero. Meron nga sila Lollapalooza, malaking ano rin yun, festival din yun. 'Di ba? Yung mga gantong video magiging feel good kay dahil sinasabi niya nga na ganun-ganun, 'di ba? Oo nga, dapat hindi. 'Di ba? Pero mali. Kung doon ka titingin lang, 'di ba? Magiging toxic ka. Dapat malawak ang pag-uutak mo, critical thinker ka. 'Di ba? Huwag ka lang sasanalay doon sa ma-feel good ka yung dopamine. Alam mo yon dahil pinagtatanggol mo talagang gusto mong iangat yung voice. Hindi ganoon eh. Uulitin ko sa inyo, hindi lahat ng pagkakataon ay aayon sa'yo. Diba? Ganun yun. Maaaring talaga hindi para sa SB19 yung yung Coachella. At least, diba, meron tayong nag-perform na kapwa natin Pilipino, yung bini, maging masaya tayo sa nangyari. Diba? Dahil Pilipino, 'di ba? First ever Filipino group, 'di ba? Solid Pinoy na nag-perform sa Coachella. Tayo rin naman bilang 18, paparating na rin yung Lollapalooza, first ever Filipino din, SB19 na mag-perform sa Lollapalooza. 'Di ba? Dino-dominate ng Pilipino na ngayon, pinapasok na ng Pilipino yung mga international festival. Maging masaya tayo doon. Hindi pa pwedeng kailangan mag-perform din yung SB sa Coachella, kailangan sa Lollapalooza. Kumbaga atin na lang lahat. Hindi naman ganoon eh. Hindi ganoon yung buhay. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Tandaan niyo yan. And when that happens, the narrative flips. Suddenly it's not, why weren't they invited? It becomes, how did we miss them? And that's exactly... Hindi naman tayo kasi sigurado kung talagang hindi sila naimbitahan eh. 'Di ba? O kung hindi man talaga sila naimbitahan, so be it. Ganun talaga ang buhay. 'Di ba? Gusto ko na sabihin sa inyo. Kung masama yung may comment kayo sa akin na hindi niyo gusto tong sinasabi ko, mag-comment kayo sa baba. 'Di ba? Welcome kayo lahat na mag-comment. Pero yung sinasabi ko lang po kasi ayoko ng division. 'Di ba po? Hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa SB19. 'Di ba? Ganun yun. Wag sasama ang loob natin. Diba? Dahil yung pagkakataon ay darating at darating yan. Kaya kasabi ko sa inyo, baka mamaya sa susunod na ganap ng Coachella, may imbitahan ng SB19. Ganun yun eh. Panapanahon yan, mga 18. the situation we might be witnessing right now with SB19. Section 6. Fans aren't staying silent. If you've been on social media, you already know. Fans are not happy. Aten has been vocal, passionate, and relentless. Totoo ba yun, 18? Na, kumbaga, galit ang 18 sa Coachella? Siguro maraming nagalit din at marami ring hindi. Yung mga critical thinker, yung mga open-minded, di ba? Ako kasi hindi ako nagagalit sa Coachella. Kasi sabi ko sa inyo, dapat wag tayo magsasara ng pinto sa mga ganyang opportunity. Di ba? Kasi po, kaya nga natin pinupush ang SB19, di ba? Para world domination. Di ba lagi natin sinasabi niya mulat sa poll noon pa? World domination na SB19. Paano tayo mag-world domination kung meron tayong isasarang pinto? Lalo yung Coachella, halimbawa, kung i-hate natin yung Coachella. Paano na? Eh, isa rin yan isa ring way yan para makita ng buong mundo kung paano kagaling yung SB19. Porke ba hindi na imbita ng SB19? Porke ba hindi na mag-perform yung SB19 sa Coachella? Eh, i-hate na natin, isasarado na natin yung pinto natin sa Coachella. Hindi po ganun ang gusto ng SB19. Sila po ang mismo nakikipag-usap sa mga yan. Di ba po? Wala silang dapat isarang pinto. Di ba? Dapat laging nakabukas yan. Opportunity yan. Kahit ano pang festival yan o kahit ano pang invitation yan sa international scene. Di ba? Kung nga yung SB19 walang sinasabi sa mga interview nila kung masama ba loob nila sa ganun-ganun nangyayari, 'di ba? Tayo pa kaya mga fans lang. 'Di ba? Hindi natin alam ang totoo, yung interna na nangyayari. 'Di ba? Saka tayo mag-react kung yung mismong SB19 na nagsabi, sama ng loob namin sa Coachella kasi ganun, 'di ba? Ganun yun eh. Pero mismo mga SB19 walang reaction, walang
Di ba? Valid naman na sumama loob natin dahil wala sa Coachella, pero hindi natin kasi alam yung internal na pag-uusap. Di ba? Nung paulit-ulit yung sinasabi, hindi nga natin alam talaga kung talagang hindi sila naimbita o nireject nila yung invitation. Pwedeng ganoon kasi. Di ba? Marami pang panahon. Di ba? Marami pang panahon. At least hindi tayo na zero sa ang Pilipinas. Hindi na zero dahil andun yung Bini. Di ba? Representative natin yung bilang Pilipino. Like kung sinasabi sa inyo, huwag tayo mag-hate. Di ba? Bilang Pilipino. Paano tayo magiging parang South Korea? Di ba? Na nakilala talaga international lahat ng K-pop nila. Oh. Bakit? Bakit ganun? Kasi nga, nagsusuportahan sila. Yun yung matindi doon. Inuuna nila yung produkto nila, inuuna nila yung sarili nilang mamamayan o yung artist nila. Samantalang tayo, wala pa nga tayo doon. Meron na tayong division, di ba? Nag-aaway-aaway mga Pilipino dahil iba't ibang fandom. Kumbaga, gusto nila paungusan, di ba? Hindi dapat gano'n. Nakita niyo ba sa South Korea, di ba? Talagang halos natin na sinusuportahan nila lahat ng mga K-pop groups nila. Paano tayo magiging dyan, international yung Pilipinas? Di ba? Lalo yung P-pop, kung ganyan tayo, di ba? Wala talaga yung ugali ng Pilipino, talagang crab mentality. Yun ang gusto ko matanggal talaga. Dapat talaga, pag natanggal yan, talagang doon na lang natin malalaman talaga na pang international na tayo. Kung magkakaisa yung mga Pilipino. Not just defending SB19, but questioning the system. And here's what makes this powerful. This isn't blind fandom. This is data-backed support. Fans are pointing out SB19's global reach, their consistent growth, their undeniable performance quality. Ito lang yan eh. Sample lang ko kaya. Ando na tayo, lahat nandoon na lahat sa SB19. Global reach, di ba? Talagang magaling sila. Sold out. May 18 na talagang matinding sumuporta, di ba? Kaso nga lang iba't iba po tayo ng connection. Di ba po? Unang-una, sample ko na lang sa inyo. Yung Bini, ano bang may hawak sa Bini? ABS-CBN. Diba? Yung ABS-CBN bilang network, marami po silang connection. Diba po? Itong SB19, hindi natin alam kung sino pa po yung mga matitindi nilang connection. Kasi ako, aminado ako, hindi ko kilala talaga kung meron ba silang matitinding connection sa international scene. Diba? Pero kasi kung ikukumpara mo, diba? ABS-CBN diba? Network ang may hawak sa Bini. Ibig sabihin lang po nun talaga, matindi ang connection ng Bini. Di ba? Hindi natin pwede ikumpara yung connection ng Bini sa connection ng SB19. Di ba? Ganun yun Kaya yung lagi kong sinasabi sa inyo, dapat maging masaya na lang tayo sa lahat ng nangyayari sa P-pop in general. Di ba? Dahil ngayon, nagtatagumpay ang P-pop, nakapasok nga sa Coachella. O, sa susunod, P-pop makapapasok naman sa Lollapalooza, di ba? Dapat maging masaya tayo bilang Pilipino, maging proud tayo, wag na natin batuhan ng putik ang isa't isa. Ganun yun, maging proud na lang tayo sa Bini at maging proud tayo sa SB19, no? Ganun dapat ang Pilipino para umulad tayo. Di ba? Kasi kung mananatili tayong ganyan, wala mangyayari. Ano sasabihin ang ibang di ba? Ganyan pala yung mga Pilipino, tinan nyo, Kaya hindi sila umuusad di ba? Kaya nga tayo tinatawanan ng South Korea, napansin yun, di ba? Wala tayong unity. Samantalang sila, tinan mo yung unity nila. Ang lakas ng K-pop nila, ang lakas ng K-drama nila. Bakit? May unity kasi sila. Yun ang gusto kong sabihin. Kung sumasama loob nyo sa akin mga 18, nasa sinasabi ko, nasa sa inyo na yan. Gusto ko lang mamulat kayo sa katotohanan na hindi lahat papabor sa SB19. Yun ang realidad ng buhay. Kahit nga ikaw nanonood ngayon, hindi lahat papabor sa'yo. Hindi lahat ng gusto mo makakamit mo. Ganun ang buhay. Di ba? Kaya wag tayong maging bitter sa Coachella. Yun lang ang gusto kong sabihin. And they're asking a simple question. What more do they need to prove? Section 7. Performance power that can't be ignored. Let's talk about live performances, because this is where SB19 truly shines. Energy, precision, emotion, stage presence. Diyan tayo walang tulak-kabigin talaga. Ang SB19 para sa akin walang ibang P-pop group. Boy group man yan o girl group na
Walang dadaig sa SB19. Hindi porke 18 ako sa sinasabi ko to, hindi ganun na. Real talk lang. Walang ibang P-pop group in a whole, no? Buong P-pop groups ang dadaig sa SB19. Yun ang matinding katotohanan. 'Di ba? O kung may mga ibang nasa ibang sumusuporta sa ibang ano diyan, ibang P-pop groups, mag-comment ka diyan kung meron kang gustong sabihin sa akin diyan, no, na hindi ko umaagos sa sinasabi ko, mag-comment ka diyan. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko lang talaga, pagdating po talaga sa performance, SB19 po talaga, napakalupit po talaga. Wala po tayong tulak-kabigin diyan. SB19 doesn't just perform, they command attention. And if there's one thing festivals like Coachella are built for, it's unforgettable performances. So again, the question comes back. Was SB19 not ready for Coachella? Or was Coachella not ready for SB19? It doesn't matter. It doesn't matter. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya hindi sila makapag-perform sa Coachella, magpa-perform naman sila sa Lollapalooza. Maging masaya tayo dun. Di ba? Wag tayo magsasara ng pinto sa kahit anumang bagay na ika-aangat ng boys bilang 18 tayo. Wag sasama ang loob natin. Do. Wag sasama ang loob natin kung hindi na pagbigyan yung boys. Ganun po talaga ang buhay. Di ba? Kaya kailangan maging masaya na lang tayo sa mga natatamasa ng boys ngayon. Di ba? O ng P-pop in a whole. Di ba? Sana nga yung iba pa pong P-pop group, di ba? O ma-recognize na rin sa international scene. Nakapag-perform na rin sila, di ba? Yung G22, although hindi ko alam ko yung mga pangalan na G22, Alamat, ano pa ba? Kung ano man yun, o yung ano, Port Impact ba yun, di ba? Basta ganun, o kahit yung mga OPM artists natin, di ba? Pati mga banda natin, sana ma-recognize na rin sa ibang bansa. Di ba? Makapag-perform na rin sa ganyang kalalaking stage. Di ba? Kasi po hindi po biro yan. Hindi po biro yung Coachella. Hindi po biro yung Lollapalooza. Napakalalaking festival po yan. No? Tayo bilang Pilipino, dapat maging proud tayo sa matatamasa ng kapwa nating Pilipino. Yung ginawa ng Bini, maging proud tayo doon. Di ba? Record breaking yung first time ever Pilipino sa Coachella. O first time ever din sa Lollapalooza SB19. Di ba? Nakaka-proud, di ba? Ganun dapat tayo, hindi yung naghihilaan tayo pababa. Masamang ugali po yung ganun. Section 8. The global shift is happening. The music world is changing. We're seeing more non-Western artists breaking into global charts. Diverse sounds gaining mainstream attention. Fan-driven success stories reshaping the industry. And SB19 is at the center of that shift. They represent the future. A future where talent matters more than location. Fans have Pero more... totoo yun, yung sinasabi niyan, talent matters than location. Dahil talagang nakita na natin ngayon, talagang yung P-pop in a whole, meron talagang talent ang Pilipinas. Third world country tayo, isipin nyo yun, ha. Sino mag-aakala na yung Pilipinas? Di ba? Third world country, meron mga gantong artists na namamayagpag sa international scene. Di ba? May Bini yan, may SB19 at kung ano-ano pa. 'Di ba? Meron tayo si Mati, 'di ba? Yung nasa BTS Got Talent, no? Talaga pong ano na po, oras na po ngayon ng Pinoy act. 'Di ba? Oras na ng Pinoy acts ngayon. 'Di ba? Nare-recognize tayo globally. O meron na rin tayo yung sa Pixar, 'di ba? Yung Forgotten Island, yung sila kay Liza Soberano, 'di ba? Yung nagboses sila doon, sila Lea Salonga, si Her, 'di ba? Kailangan maging proud tayo sa mga kapwa natin Pilipino dahil nare-recognize na ang Pilipinas o ang Pilipino sa international scene. Hindi lang sa music, pati po sa films, di ba? Sa teatro, di ba? Nare-recognize na rin tayo. Maging masaya tayo. Huwag tayong maging bitter sa kung anumang hindi pumabor sa atin. Dapat maging masaya tayo sa mga taong natatamasa nila yon dahil pinaghihirapan din naman nila yung bagay na yan. Ginawan din ng matinding paraan yan. Dugot luha din nila yan. Yung binuhos nila dyan. Hindi basta-basta yung makapag-perform o maging ma-recognize ka dyan sa international scene. Power than labels. Global truly means global. And maybe, just maybe, Coachella hasn't fully caught up yet. Section 9. Who really lost here? Let's flip the narrative completely. Instead of seeing this as SB19 didn't make Coachella, what if we see it as Coachella missed SB19? Hindi.
Hindi ganoon. Hindi ganoon sa akin. Medyo marami siyang naratibo na hindi ko gusto. 'Di ba? Unang-una, real talking ko kayo hindi kawalan ng Coachella kung hindi mag-perform ang SB19. 'Di ba? Sa Coachella, hindi kawalan. 'Di ba? Hindi tayo ganoon ka-importante sa Coachella o kahit sino pang festival 'yan. Ang tayo dapat bilang yung SB19 o yung kung tayo P-pop in a group, 'di ba? In a whole. Tayo dapat yung nakikiusap sa kanila. Tayo dapat yung sumusuyo sa kanila dahil tayo yung may kailangan ng atensyon. 'Di ba? Para mapansin sa international scene. Huwag tayong magmamalaki. Huwag natin sabihin na kawalan ng Coachella yung hindi nakapag-perform yung SB19. Sino ba yung SB19 sa Coachella? Oh, ano ba yung Bini? Sino ba yung Bini? 'Di ba? Sa Coachella. Sino ba yung SB sa Lollapalooza? Sino ba yung Bini sa Lollapalooza? O kung ano mang festival yan. International, malalaking festival. 'Di ba? Dapat tayo yung sumusuyo sa mga festival na yan o kung ano man yan. Dahil tayo bilang artist o yung mga artist natin, 'di ba? Hindi kawalan ang SB19, hindi kawalan sa Coachella ang SB19. Hindi kawalan ng Coachella ang Bini. Hindi ganoon eh. 'Di ba? Tayo yung dapat sumuyo sa kanila. 'Di ba? Huwag tayong magmamalaki, masamang ugali. 'Yun unang-una ang kaya nga natin pinupush sa world domination, 'di ba? Para tawag world domination kung magmamalaki tayo sa mga festival na 'yan. Dahil isa 'yan sa mga paraan tamo yung Bini ngayon, 'di ba? Oh. Malamang sunod-sunod na rin yung mangyayari sa kanila. Oh. 'Di ba? Parang tong SB19 sunod-sunod yung nangyayari. Oh. Yung sa Japan, 'di ba? Mag-concert sila sa Japan, dito sa Japan. Oh. Tapos sa Lollapalooza, sunod-sunod na 'yan. 'Di ba? Kung talaga magsasara ka ng pinto, ay wala mangyayari. Siyempre pag nalaman nila 'yan, Ba't nagmamalaki tong hindi pa nga to kilala tong international itong artist na to, nagmamalaki na sila sa atin? Eh di wag natin sila talagang kunin. Paano na 'yun? 'Di ba? Wag tayong magmamalaki. 'Di ba? Una-una, hindi pa ganoon nakaka-reach yung mga sinusuportahan natin sa talagang global stage. 'Di ba? Hindi pa tayo mala Justin Bieber na ganung level. 'Di ba? Hindi pa tayo mala Bruno Mars na level, 'di ba? Sila nga yung mga ganung level lang hindi nagmamalaki, 'di ba? Tapos tayo magmamalaki sa Coachella o kung hindi man tayo mapagbigyan sa kung ano mang festival 'yan. Magmamalaki tayo, 'di ba? Maling-mali po 'yun. Because think about it, a massive global fan base tuning in, a fresh sound on a global stage, a chance to be part of a cultural shift. That's not just an artist booking, that's an opportunity. And it looks like Opportunity para sa SB19 'yun. O sa kung ano mang P-pop group. Hindi opportunity sa Coachella. Dahil yung Coachella kinikater lahat. 'Di ba? Kita niyo yung mga artist na Justin Bieber, Cat's Eye, si Sabrina Carpenter. Ano ba naman yung SB19 o yung Bini dun sa mga naka-lineup na 'yun? Ang lalaki nun. Isipin niyo magiging kawalan sa Coachella 'yun. Magiging kawalan ng Bini sa Coachella o magiging kawalan ng SB19 sa Coachella? Hindi. 'Di ba? Dapat ang SB19 o ang Bini o kung sino mang P-pop group 'yan, sila yung sumusuyo. Sila yung dapat nagre-reach out sa Coachella. Nagre-reach out sa Lollapalooza. 'Di ba? Ganun dapat eh. Huwag tayong magmamalaki. Unang-una tayo mga 18, 'di ba? Wala pa sa ganong tugatog ang SB19. Magalit na kayo sa akin, pero ni-real talk ko kayo 'di ba? Bilang nakatatanda sa inyo, kailangan ganun tayo mag-isip. 'Di ba? Wag sa sama loob natin, wag tayo magsasara ng pinto dahil unang-una tayo yung nangangailangan sa kanila. Bilang fandom tayo, pinupush natin yung SB19 eh. Kaya nga todo suporta tayo sa SB19, 'di ba? Gusto natin ma-recognize sila worldwide. Gusto natin ma-recognize sila internationally. Tapos magmamalaki tayo. Mali 'yun, maling ugali 'yun. Marirealize nyo rin yung sinasabi ko kung hindi ka close-minded. Sana makuha mo yung gusto kong sabihin. 'Di ba? Kung nga yung SB19 'di ba? Hindi ganyan eh. Hindi ganyan mag-isip eh. Na magmamalaki sila eh. Unang-una talagang yung real talk, wala pa tayo sa kalingkingan ng ibang artist sa international. Wala pa ka sa international totally ang SB19 eh. Hindi pa nga tayo billboard eh, yung Hot 100. Hindi yung digital sale na yan ha.
Wala yan, digital sense. Kung kumbaga sa international, wala pa yan eh. Wala tayo sa Billboard Hot 100. Yung talaga pag napunta ka na doon, ibang level ka ng artist. Diba? Kahit ano pang, kahit hindi ka top 10. Basta pasok ka sa Billboard Hot 100, no, sa 100. Ibang level. Yung sabihin nun, talagang internationally known ka na nun. Kasi umihila na ka na kila Justin Bieber sa mga charts na yan, sa mga international artists talaga, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, kung sino mga sikat ngayon, di ba? Ganun eh. Kailangan natin lahat ng ano na yan, ng outlet na yan. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Di ba? Pag nagmalaki tayo, yung mga boys din yung magsasuffer. Mauudlot talaga kumbaga ma-stunt yung growth nila. 'Di ba? Huwag tayong magmamalaki 18. Yun ang gusto kong sabihin at huwag tayong mang-aaway ng ibang fandom. Sabi nga, 'di ba, ng SB19, choose to be kind, sabi ni Pablo, 'di ba? Choose to be kind. Oh, patas hindi nyo susundin. Oh. Lalo't kung wala namang ginagawa sa atin. Oh, awayin nyo. May narig lang kayong ganito, awayin nyo na. Ano mangyayari? Hilahan pa baba, imbis sa pataas. Di ba? Hindi maganda yung ganun. Coachella let it slip. Section 10. SB19 is just getting started. Here's the most important part. The story is not over. SB19 is still rising. Tama, yun yung sinasabi ko. Di ba? Nagsisimula pa lang SB19, hindi pa nga international artist tutuusin ng SB19. Wala pa tayo doon sa tugatog, wala pa tayo, hindi pa nakakapasok hindi pa nakaka-penetrate sa international world ang SB19, di ba? Pero unti-unti nang umuusad, di ba? May mga collaboration na nga sila sa mga Asian artists, di ba? Oh, kay Jolene, sa Beepers, oh, di ba? Unti-unti na yan, perform na sa Lollapalooza, sunod-sunod na yan. Kaya kailangan tayo, huwag tayong mawawalan ng loob sa pwedeng maging kapalaran ng SB19. Sumuporta lang tayo. At uulitin ko, huwag tayo magsasara ng pinto. Huwag tayo magagalit doon sa mga festival na hindi napagbigyan ang boys, kung totoo man. Dahil darating ang pagkakataon, di ba? Baka kainin mo yung suka mo. Hini-hate mo yung Coachella halimbawa dahil hindi nakapag-perform yung SB19. Tapos bilang next year o sa susunod na may event ng Coachella, bilang mag-perform bigla ang SB19. O, paano na yung mga sinabi mo? O, magiging thank you Coachella ka ngayon, di ba? Ikaw nagmukhang tanga. Di ba? O, wag kasing ganon. Wag ganon tayo, di ba? Kailangan lawakan natin yung pag-uutak natin, di ba? Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Still evolving, still breaking barriers. And if the industry doesn't adapt, they'll keep getting left behind. Because SB19 isn't waiting for validation. Alam nyo, hindi dapat yung industry ang mag-adjust sa SB19. Yung SB19 ang dapat mag-adapt sa international scene. Di ba? Sa international industry. Ano ba naman yan? Parang ang dating kasi magmamalaki tayo. Bilang 18, kung marinig yung ganito, dopamine yan eh. Pero kung iisipin mo yung realidad, hindi dapat tayo maging ganun. Hindi dapat ganun tayo magmamalaki. Diba? Wala pa sa tugatog yung SB19, wala pa ka sa international scene eh. Diba? Tapos sasabihin na dapat yung industry yung mag-adapt sa SB19. Mali yun. Ang SB19 o P-pop in a whole o Philippine artists in a whole ang dapat mag-adapt sa international industry o sa international scene. Diba? Tayo ang mag-adapt dahil tayo yung may kailangan eh. 'Di ba? Tayo yung dapat magpapansin, yung SB19 yung dapat magpapansin, yung P-pop as a whole yung dapat magpapansin o yung Filipino artist dapat ang magpapansin sa international scene. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi yung international industry yung mag-a-adjust para sa SB19. Hindi po ganun. They're building their own legacy. If you believe SB19 deserved a spot on Coachella, smash that like button. Ayun, tapusin na natin to. No, marami po siyang sinabi dito na parang, ano yung dopamine hit no, bilang 18 para lang ma-feel good ka na, oo, kasi yung 18, yung SB19, dapat sila yung ganito, ganyan, no, wala na yung Coachella na, hindi nila kailangan. Yung Coachella may sariling landas, yung SB. Huwag tayong ganun. Huwag tayong magmamalaki. At hindi dapat ang international industry o yung industry in a whole ang mag-a-adjust sa SB19. Sino bang SB19? Artist lang sila.
Di ba? Nare-realize nyo ba yung sinasabi nyo? Di ba? Itong video na to, dopamine hit eh. Di ba? Kasi nga, syempre, bias mo yung SB19 eh. Di ba? Grabe yung dopamine mo dito dahil, nga, pinagtatanggol yung SB19. Pero, kung iintindihin yung mabuti nangyayari sa SB19, dapat ang SB19 ang makisama sa international scene. Sila dapat ang nag-a-adjust. Walang dapat sinasaradong pinto. Ganun yun. Kung naiintindihan mo yung sinasabi ko, mag-comment ka dyan sa baba kay negative comment o positive comment. Sasabihin mo sa akin, mag-commento ka dyan sa baba. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, dapat maging open-minded tayo, critical thinker tayo bilang taga-suporta ng SB19. At lagi kong sinasabi sa inyo, paulit-ulit ko yung sinasabi, hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. May pagkakataon yan at tamang panahon. At unang-una, hindi rin naman nasiro ang SB19 dahil magpe-perform sila sa Lollapalooza. Yun lang, kung nagustuhan mo ating reaction video, huwag mo kalilimutan na mag-like sa ating video. Malaking tulong yan. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Till next time, ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.